Magandang araw, maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na maha jelly. Alam nyo ba na kahit 5 piso lang ay pwede ka nang gumawa ng masarap na maha? Kaya naman mga kawaray, samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba niluluto itong ating maha na kahit 5 piso lang ay kayang-kaya mong gumawa nito. At ito nga masasabi ko sa inyo na napakasarap at the best itong ating pangnegosyo. At pwede niyo po itong pagkakitaan, lalong-lalo na malapit na ang pasukan at paborito ito ng mga bata. At hindi kayo mapapahiya nito dahil hindi po ito madaling matunaw or magtubig. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito niluluto mga kawaray. Sa ating maha de jelly ay hindi niyo na kailangan pa ng malaking puhunan para kayo ay kumita. Ang unang ingredients na gagamitin natin dito ay fruit cocktail. Huwag kayong mag-alala dahil konting-konting fruit cocktail lang ang kakailanganin natin. Ito yung pang-toppings lang. Ito ay pwede nyo po itong slice ng maliliit para hindi po siya ganun kalaki kapag kailagay na natin sa ating toppings ng ating maha de jelly. Ang ginawa ko kasi dito ay hindi ko siya niliitan kaya naman medyo lumaki ang ating toppings. Ang gagawin natin dito ay ayan, i-arrange natin ang ating pang-toppings. Depende sa inyo kung paano kayo mag-design, kung paano kayo maglagay ng inyong toppings. Ito ay para ito sa ibabaw na makikita ng ating mga bisita or kung gusto nyo po ang pa-order sa paggawa ng maha de jelly, napakadali lang. Kaya naman kahit nabaguhan ka lang na nagluluto, kapag ka ito ang gawin mo, talagang mapiperfect po kayo. So ayan, gumamit ako dito ng heart shape. Ayan kung anong mayroon kayo sa bahay nyo, kung sa tingin nyo ay maganda. Kapag ka baliktarin nyo na, kahit na anong mga hulmahan na pwede nyong gamitin, okay lang po yan. Pagkatapos na natin i-arrange yan, gagawa naman na tayo ng ating maha. Ipagsasama-sama na natin ang ating mga ingredients. Sa malinis na kaserola, kaldero, kahit nakawali, basta pwede nyong paglutuan ng maha, okay po yan. Ilagay po natin dito yung ating cornstarch na 5 pesos, na nabili ko po siya ng 5 pesos lang. At ito ay 1 cup. Ang flavor gelatin, 25 grams po ito. Ipagsasama na po natin yan. So, ilalagay na po natin dito ang ating Alaska Evap. Ito ay 370 ml, 2 can po ang ginamit ko dito. Dahil nga po gusto kong creamy talaga at napakasarap. And then maglalagay naman na tayo dito ng ating condensed milk. 2 can din po ito, ng size niya ay 300 ml. Then maglalagay din po tayo dito ng tubig. Ang tubig na inilagay ko dito ay 2 cups. At pag okay na, napagsama na natin lahat ng ating mga ingredients ngayon, hahaluin po natin ito ng mabuti para wala pong pamumuo ang ating cornstarch. And then maglalagay tayo dito ng vanilla extract. And nasa sa inyo yan kung gano'ng kadami kayo maglagay. Pero sa akin ay 1/2 teaspoon lang po. And imimix pa din ulit natin yan para wala pamumuo at sigurado na tayo na wala ng pamumuo ang ating cornstarch. Pagka okay na, isasalang na po natin ito sa apoy. Sa pagluluto ng ating maha de jelly, ay kailangan po ang apoy dito ay alalay lang. Hindi po natin lalakasan dahil mabibigla po ang pagkaluto ng ating maha at ito hindi magiging creamy at hindi po siya magiging perfect ang pagkaluto nito. Lulutuin niyo po ito, kailangan po ay inahalo niyo po ito, wag niyo po itong titigilan hanggang sa maluto. Na-experience ko yung palpak na maha nung may nagbigay sa akin ng maha at pinatikim sa akin. Sa isip ko, sabi ko, parang nabigla ata ang pagkaluto ng maha na ito. Para siyang hilaw na hindi ko maintindihan. Kaya naman, advice ko sa magluluto ng maha, hindi dapat malakas ang inyong apoy dahil mabibigla po ang pagkaluto nito. Kailangan talagang alalay lang. Then, huwag niyo pong titigilan ang paghalo. Yan lang po talaga ang sekreto kapag ka magluluto ka dito ng maha. Kaya naman, ito ay maha de jelly. Talagang alalay lang talaga ang apoy. Uulit-ulitin ko yan sa inyo para hindi kayo talaga mapalpak. Okay na yan at makikita nyo na medyo malapot na, malapit na po talaga yan maluto. Napapansin nyo na tumitigas-tigas na siya. Once na ganito na kalapot ang inyong maha, ito ay uurasan nyo lang ng 2 to 5 minutes. Pagka okay na, ito ay hahanguin nyo na po agad. Ito hindi po siya titigas ha, ganito lang talaga ang kanyang texture. Hindi po ito tulad ng original na maha talaga. Dahil nga po ito ay mayroon tayong jelly, kahit na malapot lang ito, titigas na siya. And then pagka okay na yan, isasali na natin agad-agad yan sa ating hulmahan kung saan nandoon ang ating fruit cocktail. Uulitin ko, kapag kayo ang gagawa nito, kailangan ang inyong fruit cocktail ay lilitan nyo po ito upang madali lang po
siyang tumigas sa ating maha. Maliliit lang, tamang-tama lang yan sa ating maha at hindi po tayo, di ganun kalaki ang gagastusin natin. Sa inyo na din yan kung maglalagay pa kayo dyan ng inyong fruit cocktail. Sa akin kasi naglagay pa po ako dahil nga may sumobra naman. Depende sa inyo, kahit na hindi nyo na po yan lagyan. Basta ang importante, mayroon po kayong toppings. Yun lang po yun. Dahil yun lang po talaga ang dapat nyong ilagay. Kasi kahit wala yung fruit cocktail na yan, masarap na po ang Maha de Jelly. Kahit wala na po tayong fruit cocktail pang ihahalo. Basta may toppings lang po tayo. Ilalagay po muna natin ito sa ref ng 2 hours or 1 hour. Sa akin kasi excited ako, kaya naman 1 hour lang. Kaya yung aking napakalaki, medyo bumuka-buka siya. At dahil ngayong aking toppings, hindi ko din pinaliitan ng ating fruit cocktail. Dapat ay pagka maglagay kayo nito ng fruit cocktail, liliitan nyo pa po yan, slice nyo na po yan. At huwag nyo na po munang tatanggalin sa inyong mga molder hanggang sa hindi pa siya tumigas talaga. Yung akin kasi 1 hour pa lang. At saka makapal kasi yan, umuusok-usok pa. Tinanggal ko na siya sa molder kaya medyo bumiga yung iba. Sa sobrang excited ko, ayan, tinanggal ko na agad sa molder. Ayan, tuloy, medyo nag-crack yung gilid. Pagka kayo ang gagawa, kailangan 5 to 2 hours nyo munang ilagay sa ref. Huwag sa freezer, sa ref lang po yan. I-chill nyo lang ang inyong Maha de Jelly. Dapat po talaga ang ating recipe lang ngayon ay jelly. Ito yung ating fruity de jelly o fruta de jelly. At dahil nga naisip ko na kapag tumatagal ang ating gelatin, pag niluluto natin ito, pag tumatagal na po siya, kahit ilagay po natin sa ref, ay nalulusaw or nagtutubig po siya. Kaya naman, para hindi po magtubig ang ating jelly, ay nilagyan ko po siya ng cornstarch. Pero, konti lang ang inilagay ko dito. At para ma-maintain lang kanyang tigas, kaya nilagay ko lang po talaga ang ating cornstarch. Pero okay naman po, mas the best po ito kapag kalagyan nyo po ng konting cornstarch ang inyong jelly para hindi po ito mabilis matunaw. Kaya ang advice ko doon sa mga magluluto ng jelly lang at walang halong cornstarch, huwag nyo pong asahan na mga 3 days, 2 days, or 1 day pa lang ay buo pa ang inyong jelly. Hindi po talaga buo. Madali po siyang malusaw at nagtutubig po siya pag wala po tayong halong cornstarch. Kaya ang payo ko doon sa mga magluluto na jelly lang, mas mainam na maglagay po kayo ng konting cornstarch. So ito na nga po, naluto na natin itong ating Maha de Jelly. Inilagay ko muna ito sa ating ref para tumigas, pero hindi ko po ito pinatagal, kaya naman medyo nagka-crack siya. At ang advice ko lang sa inyo para makatipid kayo ng inyong fruits at ang ating fruit cocktail, ang gawin nyo po dito ay paliitan nyo po ang pag-slice or sa isang slice nito, sa isang malaki kasi kapag hindi po natin talaga ito pinaliitan, medyo mababasag po ang ating ginawang Maha de Jelly. So, try nyo na at ipanghanda nyo po ito sa mga okasyon at kung gusto nyo pong ipa-order nyo po ito dahil hindi po kayo mapapahiya. Alam nyo po kung bakit? Dahil hindi po ito nagtutubig tulad ng kung jelly lang po ang inyong gagawin. So, hanggang dito na mga kawaray. At sana ay natutunan nyo or nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, ang aking recipe ngayon. Salamat nga pala sa lahat ng mga nanunood at patuloy nanunood sa aking YouTube channel. Thank you po doon sa palaging nagpapa-shoutout at doon sa mga nagko-comment na marami na po silang natutunan, doon sa mga nagko-comment na dahil sa aking recipe ay kumikita na sila. Marami ang nagme-message sa akin na sinasabi nila na dahil sa aking recipe daw ay nakakapagsimula na silang kumita o magkaroon sila ng hanap buhay kahit nasa bahay lang. Ang totally na kanilang niluluto ay ang ating Yema Ubi Palitaw. At thank you po sa inyong lahat sa tiwala nyo sa akin. Talagang sobrang natutuwa po ako kapag nababasa ko yung mga message nyo sa akin na parang sa tingin ko ay may nagawa na ako dito sa mundo. So ayan mga kawaray, hanggang dito na lang. At sana ay may natutunan kayo sa aking video na ito. Ngayon ay shoutout ko na po ang lahat ng ating mga subscribers na nagpapashare. At i-shoutout po muna natin si Ma'am User You. Ang sabi niya, magluluto ako niyan, Ate Jazz. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Ma'am Florita Idaga. Ayan ma'am, shoutout po sa inyo Ma'am Florita Idaga. Hello po, iyan ma'am, sarap ang ginawa niyong recipe.
Thank you, Ma'am Florita Idaga. Shoutout po sa inyo. At i-shoutout din po natin shoutout muna natin si Ma'am Lolita Noval. Lolita Noval. Try ko ito, Lokiami from US. Ayan, thank you Ma'am Lolita Noval. Shoutout po sa inyo at ingat po kayo dyan sa US. At i-shoutout din po natin si Ma'am Jenny Literal. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Jenny Literal. Try ko ito, masarap at pwedeng panghandaan. Panghandaan ang sabi niya. Ay ma'am, shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Ma'am Marites Martinez. Ang sabi niya, wow, sana all po, anak ko po mahilig sa kamuting kahoy at gusto ng anak ko po sa paglaki niya ay kusinera at business. Ayan. Shoutout po sa anak nyo. Anong pangalan po ng anak nyo? Shoutout po muna natin ang anak ni Ma'am Marites Martinez. Thank you po sa walang sawang panunood at pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. At shoutout din po natin si Ma'am Rini Cervantes. Ayan, shoutout sa inyo Ma'am Rini Cervantes at ang kanyang asawang si Ma'am Helen. Shoutout po sa inyo. Ang sabi niya, wow kabayan, super yummy talaga ang mga niluluto mo. The best ka talaga kabayan. Kung malapit ka lang, lagi ako order talaga sa mga niluluto mo. God bless. Thank you Ma'am Helen at Sir Rini Cervantes. Kung kayo po ay nanonood, shoutout po sa inyo at sa family nyo. At shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Lily Marmol. At ang sabi ni Ma'am Lily Marmol, blessed morning po Miss Jazz at sa family mo. Thank you ma'am, especially na nilupak na madiscarding waray talaga. Dagdag kaalaman naman ang kakanin yummy. Thank you for sharing. Ayan ma'am, Lily Marmol, shoutout po sa inyo. Thank you po sa walang sawang panonood at pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. God bless po sa inyo at sa family nyo. At shoutout din po natin si May Ruiz Dinava. Ang sabi niya, wow, sarap naman yan. Paborito ko po yan. Ang sabi niya. At syempre, shoutout din po natin sa Richard Say. Ang sabi niya, sobrang tamis yata. Hindi po siya sir matamis. Masarap po. May pagkakaiba talaga ang tamis sa sarap. Kapag ka matamis na sinasabi niyo ay sobrang marami pong asukal. Ang sarap ay katamtaman lang at swak na swak lang talaga. Kapag ka matikman niyo, ang sarap. Hindi siya tulad ng matamis. Pag tinikman mo, tamis naman, 'di ba? Napakalayo ng kanyang pagkakaiba. So ayan, i-shoutout din po natin si Ma'am Sarah Him. Ang sabi niya, sarap, patry ko din yan, Yema palitaw mo ma'am. Ngayon, instant negosyo ko na po. Wow, thank you po. Ito yung sinasabi ko na natutuwa talaga ako dahil sa kanila ay mayroon akong kahit papanong natulungan. At i-shoutout din po natin si Christy Sanchez. Ang sabihin, thank you sis sa pag-shoutout sa akin. More blessing to come. Thank you ma'am. Thank you po Ma'am Christine Sanchez. Thank you sa walang sawang panonood at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si user Ed. Sabi niya, sarap naman po niyan. May idea na naman po ako sa pagluluto ng kakanin. Ayan. Lutuin nyo na po at sarap. At hindi siya matamis, ha? Sarap talaga siya. At i-shoutout din po natin si Christy Sanchez. Ayan. Wow, fave ko yan sis, nilupak. Salamat sa pag-share. God bless. Thank you Ma'am Christine Sanchez sa palaging panunod. At i-shoutout din po natin si Rini Cervantes po. Hello kabayan, maupay na gabi. Matagal na di ako nakapagpanood sa video mo. Wow, super yummy naman yan. At syempre, hindi natin ihuhuling i-shoutout si Ma'am Sagayapteri. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, nilupak mo. Ate Jazz, magluluto rin ako niyan at bukas. At i-shoutout din po natin si Cristal Aguilar. Ang sabi niya, Suya, may ask ko lang po. What if wala po kasaba talaga? Pwede po ba yung kasaba flour gamitin? Yes, ma'am, pwede. Kasi kami dito sa abroad, bihira lang talaga yan, ma'am. Pwede nyo pong gamitin ang inyong cassava flour. At shoutout din po natin si Kusina Minamamay. Ang sabi niya, Kusina ni Mamay. Masarap talaga ang nilupak, lalo na't may kaparis na kape, ang sabi niya. At shoutout din po natin si Marilyn Sol. Marilyn Sol, ang sabi niya, hello Ate Jazz, thank you po
pala sa pag-shout at sa pangalan ko po. Nakakatuwa naman he. Salamat po sa mga share niyong video dahil po doon ang dami ko na pong alam po magluluto ng iba't ibang klaseng kakanin. Kaya po, panibagong recipe naman ang aking natutunan po. Salamat po ulit. God bless. Ate Just, ingat po kayo. Ate, shoutoutin po natin si Ma'am Kusina. Maymay, ang sabi. Okay, nagdoble ito. Thank you, Ma'am Marisol. Ma'am Marilyn Sol, thank you po sa walang sawang panonood at pagko-comment nyo sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. At shoutoutin po natin si Cecil Mandin Munoz. Ang sabi niya, sarap naman po niyan. May idea na naman po ako magluluto ng kakanin. Ayan, Ma'am Cecil Mandi, shoutout po sa inyo. At ang aking katukayo na si Jasmine Lyra Grace Ramirez, ang sabi niya, hello po, salamat sa pag-share ng mga recipe mo, Ate Jazz. Salamat at may guide na ako sa pagnegosyo. Thank you, Ma'am Jasmine Lyra Grace Ramirez. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Thank you po sa walang sawang panonood at pagkukomment nyo sa aking YouTube channel. At shoutout din po natin si Ma'am Annalisa Abia. Thank you so much. Thank you sa inyong lahat, sa lahat ng mga nagpa-shoutout ngayon sa akin. At sa gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo at babasahin ko po ang inyong mga message para sa akin. Pwede rin po kayong mag-suggest kung anong pwede pa nating lutuin at hindi nyo pa alam kung paano lutuin. Ay, itatry po natin yan. Gagawin ko muna yan bago ko po i-share dito at para hindi po kayo pumalpak. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.